So yun po guys, ayan magandang araw po sa lahat. So another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. Pag-uusapan po natin yung vlog po ni Chris na in-upload po niya June 19 po ng umaga. Kung saan nga po is marami nga po ang natuwa at masaya po ang lahat dahil nga po nakapag-upload na po si Chris ng vlog kasi mga ilang araw din po siyang walang upload at alam naman po natin na nagpapagaling po siya sa kanyang sakit. And since may upload na nga po siya, so ibig sabihin is medyo okay or medyo maayos na nga po ang kanyang pakiramdam. And also, pansin na pansin po natin doon sa mukha ni Chris na sa katawan po niya na medyo pumayat po talaga siya, which is normal lang po talaga ito since may sakit nga po siya. So hoping na kumbaga tuluyan na po siyang gumaling para makarecover na po ang kanyang katawan. But then kahit na hindi pa po siya tuluyan na gumagaling, ay kitang-kita na po natin yung kasipagan talaga ni Chris na yung tumulong po siya sa pag-iba nga po ng lumang bahay po nila kung saan nga po niya ipapatayo ang kanyang farmhouse. Ayan. So, tumulong siya doon, which is nakakatuwa rin naman para sa atin pero nakakabahala din since baka mabinat nga po siya dahil nga po kasalukuyan is nagpapagaling pa nga po siya sa kanyang sakit na ulcer at pananakit nga po ng ulo, ng katawan at kung ano-ano pa pong mga sakit. And nakakabilig din po si Chris na dahil nga po habang nagbabalat nga po siya or naggagayak nga po siya ng mga ricados, ano ba tawag doon? Yung mga gulay ba na kanyang lulutuin nga daw po ay nabanggit nga po niya doon na mahirap daw po talaga na magkasakit kasi nga po hindi daw po natin magagawa yung mga bagay na gusto po natin gawin. Gaya nga po niya, hindi po niya magagawa yung mga bagay na gusto po niyang gawin. Although nakakagalaw siya, pero limitado lamang po ang kanyang galaw dahil nga po may sakit po siya. And yun, hindi kaya ng katawan kasi kapag ganoon kasi nga masakit yung katawan, masakit yung tiyan niya. Pero kahit ganoon pa man po is talagang sinisikap ni Chris na pinipilit po niya na gumalaw para makatulong pa rin po sa kanyang lola or sa bahay po nila, di ba? Pero aminado po si Chris na naging matigas daw po talaga ang kanyang ulo kaya nga po siya nagkasakit. So dahil kasi yun sa kumbaga lagi siya nalilipasan ng gutom. Sabi nga po niya dahil nga po sa sobrang busy po niya, lagi po siyang umaalis, laging may ginagawa. So nakakalimutan na po niyang kumain, which is alam po natin na sobrang importante po ng pagkain po sana, especially yung breakfast kasi nga po doon po nakukuha po natin yung lakas po natin sa buong araw na ating ginagawa. Pero dahil nga napaka-busy daw po ni Chris so nakakaligtaan po niyang kumain, which is dapat ay hindi na po niya yun uulitin. So dapat ngayon pa lamang po, kahit na hindi pa siya magaling, ay pilitin po niyang kumain ng 3 beses sa isang araw, especially yung breakfast. At kapag tuluyan na po siyang gumaling, so yun, kumbaga alagaan po niya ang kanyang sarili, kumain sa saktong oras, huwag uminom ng mga bawal, especially yung mga nagpapatrigger sa ulcer po niya para hindi na po bumalik pa ang kanyang sakit. Kasi ako mismo alam ko kung gaano po kasakit na aatake po yung ulcer kasi maraming beses na rin po akong inatake ng ulcer at napakarami din po ng gamot na iniinom ko dati, sobrang dami. Kaya yun, naintindihan ko rin po si Chris pero yun nga, nagpapasalamat pa rin po tayo kasi nga po ay medyo maayos na po ang pakiramdam po niya ngayon kasi nga po nag-vlog na po siya, nag-live pa nga po yata siya kaninang umaga, hindi ko pa po napanood. So yun, ipag-pray po natin yung tuluyan po niyang pagaling para maging happy na po tayong lahat at tuloy-tuloy na po ang kanyang pag-vlog na alam kong nagbibigay po ito ng kasiyahan sa ating lahat at the same time is makakatulong po ito sa kanyang pamilya, sa mga pangarap po niya. Kaya good luck po natin always si Chris at ipag-pray po natin yung agaran pong pagaling po niya. Pasensya na po kayo, ayan nakatulog naman po ako pero mga nasa 4 or 5 oras lang po yata. Natulog po ako mga 12 na po yata. Then di ko alam kung anong oras ba talaga ako tuluyan nakatulog, mga 1 AM or 2 AM siguro kasi nga umiikot pa yung kumbaga tumatakbo pa yung isip ko. Then nagising ako ng 6 AM kasi nga po maaga kaming umalis. Pumunta kami ng PSA, nagparehistro po si mama sa national ID. So nakauwi kami bago lang kaya medyo pagod pa po galing sa biyahe, medyo jet lag pa. Pero anyway po, ito, ipagpatuloy po natin, basahin po natin yung ilan po sa mga
komento. Mula kay LC Lamigo, hello Doy Chris, good morning, salamat may upload ka na. Kumusta ka na? Sana nawala na yung sakit mo. Ingat ka palagi. God bless you, mahusay family. So siguro sa ngayon is medyo wala na po. Pero hindi pa rin tuluyang nawawala kasi I believe kapag ulcer, mga nasa 2 to 3 weeks po yata yung kailangan na inumin na gamot. Hindi ko na masyadong maalala kasi ang tagal ko na pong nagkaroon ng reseta sa ulcer. At kapag umatake yung ulcer ko ngayon, kapag hindi siya ganun kagrabe, ay iniinuman ko lamang siya ng omeprazole 30 minutes before breakfast. Pero ayun, medyo na okay naman din. Pero kapag grabe na talaga, so yun yung time na talagang nagpapacheck up na ako para sigurado na gagaling po talaga at mabigyan ng tama na gamot. At home with Lai. Good day, Be. Krishna, nice one. May upload na. Dandahan lang, Be, kasi nagpapagaling ka pa. Importante umuusad sa araw-araw. Ingat lang lagi. Yun po. Dandahan lang naman siya. Kahit pa paano is tumutulong pa rin siya pa konti-konti sa farm po niya. Sa pag-iba ng bahay, sa mga gawaing bahay, nagluluto po siya. So, dahan-dahan lang, pero kung hindi niya kaya, so wag lamang din po niyang pilitin, baka mabinat po siya. Yung mga kaya lamang po niyang gawin ang dapat niyang gawin. So, bawal mo na siyang umakyat sa bundok, baka mabinat po siya. Carmen Dizon, hi, salamat may upload na si Ganda. Mag-ingat lagi, alagaan ng health, iisa lang ang buhay natin. Totoo po yun. Talagang iisa lamang po ang buhay natin, iisa lamang po ang katawan po natin. So, pinaka-priority po dapat natin na alagaan po ang ating kalusugan ng ating katawan kasi mahirap pong magkasakit po ngayon at delikado din po na magkasakit po sa panahon po ngayon. Napakamahal po ng mga gamot, napakamahal ng pagpapa-hospital, kaya dapat talagang alagaan ang sarili. Cora Perez, good to see you Krishna, salamat at may upload ka na. Huwag masyadong magpagod. Watching from Valenzuela City, ingat ka. Ayan. So yun po yung mga payo, mostly sa mga payo kay Krishna, huwag masyadong magpagod kasi baka mapinat. At mag-focus muna siya sa kanyang pagpapagaling. So okay lang na wala muna siyang upload. Ang importante is yung totally na magaling na po siya para tuloy-tuloy po yung maging upload or vlog po niya kung magaling na po siya. Gingging Love po. Pagaling kami Miss Krishna, saka maraming gulay dyan sa inyo. Sarap tumira talaga sa bukid. Basta magsipag ka lang. Wish ko magkaroon din ng naputol. Di ko alam kung naputol pag-cut ko or talagang naputol yung comment po niya. Pero sabi pa niya dito na masarap daw talagang tumira sa bukid kasi basta magsipag lang is marami daw po talagang mga pananim na gulay, ganito ganyan. Diba? Basta may lupa ka lang talaga at masipag kang magtanim, talagang hindi ka magugutom. Lolita Di Choso or Di Coso. Good morning, Bibi Love. Salamat at nakapag-vlog ka na. Ingat ka palagi. Inom ng madami tubig at kumain ng tama sa oras para hindi malipasan ang gutom. Yun po yung pinaka dapat gawin ni Chris na ngayon. Tubig-tubig muna, bawal muna yung soft drinks or kung ano-anong mga drinks dyan. Importante yung tubig. Then, kumain sa tamang oras, kumain ng gulay, ganito, ganyan. So, yun po yung dapat niyang gawin at sundin po dapat niya yun. Merlita Di Maya, how are you Krishna? Ingat lagi, huwag pabayaan ang iyong sarili. Nandito lang kami para supportahan ka watching from Hong Kong. So, sobrang dami po na nagmamahal kay Krishna guys. Kaya, marami pong nag-alala dahil nga po na mahal nga po nila si Krishna at nung nag-vlog na nga po si Krishna, marami din po ang natuwa dahil nga po ibig sabihin lamang noon is medyo maayos na po ang kanyang pakiramdam kasi nga po nakapag-vlog na po siya. Samuel Lion, ayan, salamat Ganda may upload ka na, sana okay ka na, pagaling ka lalo at wag mong kainin, alam mo idol talaga kita kasi ang bait mo at maganda ka pa, iba ka sa mga kabataan dyan, basta hanga ako sa iyo. Ingat ka lagi sa health mo. God bless you more and more. Iba naman talaga si Krishna kasi sa edad po niya na 21 years old, usually po sa mga ganyang edad ay palabarkada pa. Kumaga iniisip yung sariling kaligayahan, sariling kagustuhan. Pero si Krishna is iniisip po niya lagi ang kanyang pamilya. So wala siyang ibang pangarap kundi ang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Kaya nakakabilib po siya. Nelson Gilveson, ayan. Nice at may upload ka, Krishna. You doesn't look fine yet. Huwag lang masyadong mapagod. God bless you and your family. Opo, halata pa po kay Krishna na medyo matamlay pa po siya. Pero hindi na siya kasing tamlay tulad ng dati. Medyo maayos-ayos na po siya ngayon. Pero talagang hindi pa siya okay. Emilia Bagaris. Mayong adlaw Inday Krishna. Galing ka na ba? Huwag kalimutan ang mga payo ng iyong mga nagmamahal na mga supporters dahil health is wealth. Uminom ng maraming tubig lalo na kung maglalakad kayo ng malayo. So keep safe always and God bless you and family. So importante po yun na laging magdala ng tubig para kung uuhawin, inom ka agad para hindi po siya ma-dehydrate nga po.
And yun, I think hanggang dito na lang po muna itong gagawin ko na reaction video tungkol po sa topic po na ito. God bless po and bye for now po.